Sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa Japan, tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng matibay na alyansa ng Pilipinas at Japan. Mula sa Tokyo, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Konbanwa, magandang gabi Maris mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ang pagpapatibay sa mga maasahang alyansa ang isa sa mga binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga mambabatas dito sa Japan. Pero bago yan, binigyan siya ng welcome ceremony sa kanyang state call sa makasaysayang Imperial Palace ng Emperor at Empress ng Japan. Si Emperor Naruhito at Empress Masako mismo ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace sa Tokyo, Japan para sa kanilang state call kaninang umaga. Sa welcome ceremony, unang tinugtog ang pambansang awit ng Pilipinas na sinundan ng pambansang awit ng Japan. Naroon ang mga miyembro ng gabinete at ilang matataas na opisyal ng Japan, kabilang si Prime Minister Takaichi Sanae. Nagtagal na ilang minuto ang pag-uusap ng Emperor at Empress at ng first couple, pero hindi ito isinapubliko alinsunod sa protocol. Si dating Pangulong Noynoy Aquino, huling Philippine President na nabigyan ng ganitong paanyaya ng Emperor ng Japan noong 2015. Pag ang isang head of state ay inimbita ng Emperor and Empress, I think this is the highest regard and undertaking for any head of state para maimbitahan. Ngayong hapon naman, bumisita ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Bukod pa yan sa talumpati ng Pangulo sa joint session ng National Diet o ang mababa at mataas sa kapulungan ng Kongreso ng Japan. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng mga matibay at maaasahang alyansa. We meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order. In such an environment, the importance of trusted partnerships that are anchored in shared values, mutual respect, and an adherence to international law has never been more evident. Bagamat maraming larangan ng kooperasyon ang naispaitingin ng Pilipinas at Japan sa state visit na ito, ang usapin sa maritime security ang isa sa mga pangunahing nais bigyan diin. Inihalimbawa niya ang naging epekto ng giyera sa Middle East na nakadiskaril sa malayang paglalayag sa mahalagang rutang pandagat. Like Japan, the Philippines believes that maritime security is an essential pillar of a free, open, and inclusive region. And as recent developments have shown, the world cannot afford to have our waterways disrupted or placed at risk, given their vital role in sustaining global trade, energy flows, and economic stability. Kinilala at pinasalamatan din ng Pangulo ang tulong at suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mga proyektong pang-infrastruktura at ekonomiya. Hindi mapapantayan, ayon sa Pangulo, ang lawak at kalidad ng development assistance at pamumuhunan ng Japan para sa pangmatagalang kaunlaran ng bansa. Binanggitin ang papel ng mahigit 300,000 Pilipinong nasa Japan. Ang kapakanan ng mga Pinoy sa Japan ay isa sa mga nais isulong ng Pangulo sa kanyang pulong sa Prime Minister bukas. Sa state call kanina, Maris, tinanggap ni Pangulong Marcos ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at pinakaprestigyosong parangal ng Japan. Tinanggap din ni unang ginang Luis Araneta Marcos ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Bilang kapalit ng pagkilala, ginawad naman ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lacandula na may ranggong Supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ngayong hapon naman, Maris, ilang business meetings ang nilaluhan ng Pangulo sa layong makapanghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Ngayong gabi, balik Imperial Palace ang Pangulo para sa state banquet na inihanda ng Emperor at ng Empress. Maris, yan ang latest mula sa busiest pedestrian crossing in the world, ang Shibuya Crossing dito sa Tokyo, Japan. Balik sa'yo. Arigato gozaimasu. Maraming salamat, Ivan Mayrina.